So kanina mga ate at kuya, nanggigil tayo sa nangyaring Senate hearing. This is the fourth and we were expecting na magiging last na to. Pero hindi pa, mukhang magkakaroon pa ng panlima at pang-anim. Ang nakakalungkot dito, well, masaya, una, na contempt si Picoy. Alam ng sinungaling eh, right? Si Picoy, Eric, ano ba to, Santiago daw. Nakulong yung Picoy, yung sinungaling. Sino si Picoy? Siya yung nagsabi na siya yung umamin na siya yung kausap ni Romeo Enriquez ba yan? Yung kaibigan ni Sir Jonathan Morales na pumunta sa bahay niya at nakunan ng CCTV. Doon sa CCTV, itong bisita ni Sir Jonathan Morales na si Sir Romy Enriquez, di ba? Correct niyo ako kung mali yung mga pangalan kasi mga bagong pangalan yan eh. Tito, yung si Romeo Enriquez na bisita ni Sir Jonathan Morales, ang whistleblower ng PIDEA Leaks at ang gumawa ng mga nag-leak na mga documents na yan, ay may kausap sa telepono. Ang pag-uusap ay video call, mga ate at kuya. Kita, face-to-face ang kausap. Hindi pwedeng i-deny yun ni Picoy or ni Eric Santiago na siya yun. Kasi kuha sa CCTV. No? Kasi nakatalikod si Romy Enriquez and then hawak niya yung phone niya, yung tao doon, boses at muka, that was Picoy. Kaya inamin niya. Pero ang problema, ang sinabi ni Picoy, kathang isip lang daw niya yun lahat. Tinatry lang naman daw niya kung maluloko niya si Jonathan Morales at saka si Romy Enriquez. At tinatry din daw niya kung makakarating siya ng Senado. So ang point ni Picoy doon, parang andali naman daw buyuhin ng Senado, andaling bulahin, andaling utuin. Na kapag may mga panibagong figures na lalabas, ipapatawag ng Senado at nagtagumpay daw siya. Nagalit si Senator Bato, pinakulong. Sinight in contempt si Picoy. 'Di ba? Dahil insulto 'yun eh. At saka halatang nagsisinungaling. Yun naman pala, Senator Bato, alam mo nagsisinungaling si Picoy. So ibig sabihin, yung mga sinasabi niya dong yung sinasabi niyang James Kumar, totoo yung kanilang participation. You know for a fact na nagpapalusot na lang. Na kunwari lang niya, invento lang niya, nakuha lang niya sa YouTube yung pangalang Lam at James Kumar. My God, sino yung James Kumar? Wala tayong kaalam-alam until lumabas yan. Right? Nung nabanggit sa Senate, saka natin nalaman na Indiano pala yan, na marami palang connection sa kung sino-sino at may mga pictures na sa kung sino-sinong tao. No? Dumidikit sa Philippine politics ang James Kumar na Indiano na yan. Bakit hindi pa yan nasisipa sa Pilipinas? Lahat ng pinapatawag yung Senator Bato nagkakasakit. Si Ochoa nagka-COVID, mabuti present kanina, ang lamya ng pagtatanong mo. Si Kumar nasa ospital, pautot-utot, drama-drama. Ano ba itong mga pinatatawag? Ano ba ito pag nasasangkot sa mga kabalbalan? Senator Bato, sign na yan eh. 'Di ba? Siyempre, ang mga may edad 'di ba? I don't know, gagawa ng paraan na may iniinda ako. Diyos ko po, lintik na yan. Lahat na lang ng palusot gagawin. Kulang na lang wheelchair at saka neck brace. Mga style ni Madam GMA noon at saka ni Laila de Lima. Nakapagkagipit na ay naka-neck brace na at saka naka-wheelchair na. Ganyan ang mga pinatatawag yun sa Senado. May sakit, busy, 'di ba? Tapos kanina yung Ochoa, parang karangalan pa na pumunta dyan. Busy, I understand na busy kayo, sir. Okay, tapos na aming pagtatanong. Ang pagtatanong nyo sa ibang resource persons, ang lamya. Kilala niyo po ba ito si Jonathan Morales? Ochoa, Sir Ochoa, kilala niyo po ba ito? Di ba, dati po ba kayong magkatrabaho sa law firm ng First Lady ngayon? Mga ganun lang yung mga tanong, malamya lang. Walang gisa. Walang, ano masasabi mo ngayon, Jonathan Morales, kasi di ba may tao nga na nagsabi kay Jonathan Morales na patay na, right? Yung nagsabi kay Sir Jojo Morales na wag nang ituloy yung pre-op na yan, wag nang i-surveillance yung kondo ni Maricel. Ang nagsabi ay patay na, baka nga ginorgor yun malay niyo. Di ba? Baka yung lahat ng pwedeng tao na pagdaanan para matrace kung sino ang nag-utos, ginorgor eh. Hindi natin masabi. Pero ang nagsabi dun sa wala na yun, sa parang, di ba, sa nakakataas kay Sir Jojo, sa nagsabi sa kanya na huwag mo na ituloy yan, ang sinasabing pangalan ay si Ochoa. Kaya nga naimbitahan si Ochoa kanina, present, pero ang pagtatanong, ganun lang. Sir Anderson, may lakad pa kayo, tsaka negative na po kayo sa COVID test ha. Ang ganda ng pakikitungo si Maricel, tinanong nyo lang gano'n, sa iyo po ba ang kondo, totoo po ba yung nanakit kayo ng katulong, tapos ang tanong, walang gisa.
Hindi mo nga tinanong, Sir Bato, totoo ba yung allegation? Totoo ba itong pinagdududahan na gumagamit ka? Totoo bang kasama mo o nagiging bisita mo doon si Kuting? Walang gisang bonggang-bongga si Sir Jonathan, pinag-initan ni Jinggoy. Ayan ang ending. Nagawa niya ng paraan na paikot-ikutin, lansihin, no? Ulit-ulitin ang tanong na nasagot naman na nung last mga hearing patungkol sa misrepresentation or 'di ba sa pagsisinungaling daw ni Sir Jonathan Morales doon sa mga checklist na iyon, kung siya ba raw ay na-dismiss or hindi. Nagawa niya ng paraan na uminit na ang ulo ng lahat, na paulit-ulit ang lahat at tapos ayun pinaside in contempt si Sir Jonathan Morales. Uminit ang ulo ng lahat. Diyos ko po. Tapos si speaker si Bato nagsorry pa doon kay Picoy. Sorry ha, na contempt kita. Oh my God, what's that? Pero bago po kinulong kanina si Sir Jonathan Morales, sinuggest niya na ipatawag si Ma'am Shi. Binanggit niya ng buong buo ang pangalan ng First Lady bago siya makulong. So parang heroic na ginawa ni Sir Jonathan kung ano man ang mangyari. Nabanggit niya ng buong pangalan. Aba, ang sagot ni Senator Bato, ano? Teka, si James Kumar muna, hindi siya present ngayon eh. Antayin natin siya gumaling. Imbitahan natin na si James Kumar bago pa yung... Tsaka wag mo pangungunahan ng mga ganung ganap. Bakit exempted? Porke asawa ng presidente? Senator Bato? Kaya gigil na gigil sa'yo si Miss Marlica. Pero marami pa tayong dapat panggigilan mga ate at kuya. Okay? Panoorin muna natin yung, or pakinggan muna natin yung video. Dali ha. At nag-aalala si Miss Maharlika dito, mga ate at kuya, baka magurgur to. Hold on. Yan naman talaga ang worries eh. Tsaka Senator Bato, ayun na narinig mo. Ang yabang daw ni Junggoy. Ano fa? Hello, Ate Marine. Narinig mo, Senator Bato, red flag yun. Doon pa lang dapat nagpapanik ka na or nag-aalala ka na, Senator Bato. Marami, anong sabi doon sa CCTV ni Morales? Di ba nakuhanan? Oh, okay. May iba pang magugurgur mga atat ko. Feeling ko maraming magugurgur. Maraming mapapatahimik, maraming paraan. Okay. Binanggit ni, what the heck? Binanggit ni doon sa CCTV na maraming paraan para mapatay ang gustong magurgur ng mga nakaupo ngayon. Okay? Doon sa CCTV ni Sir Jonathan Morales, sinabi na pwedeng masagasaan, pwedeng lasunin, hindi na kailangang parilin. Tapos Senator Bato, ikaw ang sisisihin namin, ha? Hindi man mategi agad yan si Sir Jojo Morales sa kulungan. Kahit agad si Miss Maharlika, oh. Baka mategi yan eventually. Malay mo nga ma-bedsheet or kung ano man ang ilagay na substance sa inumin, pagkain, or even sa ventilation ng kulungan niya sa Senado. Ha? Humina ang pagtibok ng puso niyan. Pag uwi, ininda na ng bonggang-bongga na tuluyan pag uwi. Ko, Sir Jojo, nanawagan si Miss Maharlika mga ate at kuya na bago natin panoorin yung video ha. Nanawagan si Miss Maharlika na dapat yung mga kamag-anak ni Sir Jojo, kapamilya, sila ang bibili ng pagkain at tubig, huwag tatanggapin ang tubig na iaabot ng Senado. Sir Jojo, mag-ingat ka, nalansi ka nila. So mag-iingat ka ng bonggang-bongga dahil baka ikay magurgur. Ha? Hindi ka kailangang barilin, ang kailangan lang gawin sa'yo lasunin. And then ang mangyayari sa paglabas mo, kasi yung lason hindi yung pag inom mo, tegi ka kaagad. 'Di ba? Pwede nang hindi lason yun, baka nga ano lang yun eh, yung muscle relaxant lang. No, na pwede magpahina ng pagtibok ng puso mo or pagpa-function ng puso mo. Ang puso natin ay muscle, mga ate at kuya, huwag niyong kalilimutan. So, ganyan na nangyari kay Dr. Wena Burden, bigla na lang namatay after niyang makulong. After niyang makulong, 4 days after patay. So, nangangamba si Miss Maharlika. Even Miss Pebos, ayan ang post. Teka. Oh. Agent Morales, huwag kang kakain ng pagkain na bibigay sa'yo. Ganto ka-demonyo ang mga kalaban natin. Nating mga ordinaryong tao. Ganyan ka-demonyo. O ano sinasuggest ni Miss Maharlika?
Bago yan, ito pa oh. Baka ipagorgor. Oh, pag-usapan natin to. But ito muna. Maraming magugurgur, hindi lang kritiko. Pati yung mga loose ends, the weakest link, yung pwedeng maglaglag sa kanila, sa tingin nila hindi matibay, baka magurgur. Yung Hubert, katakataka yung pagkagurgur nun, pagkamatay nun. Bigla na lang namatay, naglaro lang yata ng sports yon. Right? Sino pa yung mga nagurgur? Well, Percy, sino si Percy na yun? Percy Lapid. Yun ang unang nagurgur. Bang-bang talaga yun. So siguro ngayon nag-iingat na. Kasi delikado ngayon delikado rin silang manggurgur, may mga CCTV. Ayun yung balak pa lang nagurgurin si Sir Jonathan or i-bribe nakuha sa CCTV, how much more yung mga bang-bang na ganyan. Mag-iingat sila, 'di ba? Tsaka matrabaho yung mangbang-bang. Syempre kailangan mo ng getaway car. Kailangan yung mga CCTV sa lugar alam mo. Well, yung mga lalabasan ng iyong getaway car, 'di ba? Yung dadaanan, maybe yung sa location, pwede nilang sirain ang evidence ng CCTV. What about kung makita yung getaway car sa ibang mga CCTV ng gasoline station, ng ibang bayan, ng ibang syudad? Medyo risky ang gurguran blues na bang-bang. Kaya ang pinakamadali ngayon, lasunan. Or maybe aksidente, kunwari. 'Di ba? Baka mamaya, yung bahay ni Sir Jonathan Morales may pampasabog na. We don't know. So, ayan, nire-recommend ni Miss Maharlika, ipatawag mo sila, mananagot ka sa taong bayan pag i-exempt mo sila. Kasi nga nanggigil si Miss Maharlika, bakit ang lambot nyo, ang lambot ng pagtatanong nyo? Kay Sir Jonathan Morales, hindi mo sinasaway si Jinggoy, grabe niya balahurain. Grabe niya sabunin hanggang sa makontempt. Nako si Jinggoy na yan, talagang mukhang may premyo yan. Di kaya, nagtatanong lang naman tayo, may premyo kaya siya? Ha? Well, maraming pang, nawawala ka na sa focus, sabi ni Miss Maharlika, Senator Bato. Mga jejemonyo ang kasama mo sa Senado. Gabi init nga. Gabi ang init ng ulo ni Miss Maharlika. Binubuli na daw hinahayaan mong mambuli si Jinggoy. Mamaya punta natin si Jinggoy ha. Malamya. Hindi gisado, garantisado, hindi gisang-gisa si Maricel. Hindi gisang-gisa. Sinasabi ko nga sa inyo kanina mga tat kuya, ang unfair. Lahat ng mga resource persons, parang gusto nilang sabihin si Sir Jonathan ay sinungaling. Si Sir Jonathan Morales, alam ng taong bayan na hindi nagsisinungaling. And the rest, sinungaling na. Si Picoy, napatunayan ni Senator Batong sinungaling. Si Maricel, hindi nag-isa. Yung mga taga-PIDEA, nagkakaisa na nagsisinungaling si Sir Jonathan. Hindi porke marami ang nagsasabi na sinungaling si Juan na ang makasalanan. Minsan, pinagkakaisahan lang yan. Minsan malakas lang ang kalaban, maraming connection. Agree ba kayo? Minsan ang kalaban, 'di ba? Ganyan ka makapangyarihan, ganyan kinatatakutan, kaya walang bumabangga. Pero may iisang taong tumatayo kasi alam niya sa sarili niyang nagsasabi siya ng totoo. Senator Bato, ikaw mismo ang nagsabi, alam mong hindi ka sinungalingan. Yung dalawang document ng PIDEA leaks, the pre-op and the authority to operate, alam mo, kumbinsido kang hindi AI. Ano ba sabi sa'yo ng PIDEA? AI yan. Ano ba ang press release ng PIDEA? AI yan. Ibig sabihin, sinungaling ang taga-PIDEA. Pati yung Picoy, sinungaling. Puro sinungaling. Tapos, yung walang kakonek-konek, patungkol sa legitimacy ng pagkakahire kay Sir Jojo Morales sa PIDEA. Wala namang connect sa PIDEA leaks. Sa checklist na sa tingin ni Sir Jojo, hindi siya ang gumawa. Hinihingi nga niya yung minutes of the meeting or something. Para feeling kasi ni Sir Jojo, hindi siya yung gumawa ng document na yun. Parang mina ni Obra, yung tinatanong ni Jinggoy. So, paano pa tayo magtitiwala sa PIDEA? Ayun, may nakatakas ng mga ng mga adik ba yun? O mga tulak? Yang sa alitagtag, hindi na na-highlights. Kapalpakan din ng PIDEA yan Palpak ang PIDEA, Senator Bato. Alam ng taong bayan na palpak ang PIDEA, palpak ang administrasyong puting, bumabaha ang droga, tumataas ang krimen. At yung PIDEA leaks ang magpapatunay at pwede magsabi na kung bakit nagkakaganto ang Pilipinas, ay baka yung nakaupong kuting
ay sangkot din sa mga baby powder na yan, kaya nagkakandaleche, kaya hindi sila successful sa paglaban sa illegal na pulburon at asin. Tapos hindi mo hina-highlight, hindi mo pinag-uusapan yung video, captured na gustong suhulan si Sir Jonathan Morales. Kung hindi masuhulan, gugurgurin. Tapos pinakontempt, pag may nangyari yan, pag may nangyaring masama dyan, malamang paglabas yan ng Senate, okay pa siya. Pag uwi niya at bumilang ng ilang araw na tigil Senator Bato, ang dugo ni nasa kamay mo. Lalo mo na, Jinggoy. Anong nangyayari sa mga senador ngayon? Kaboto-boto pa, hindi ko pa nadidiscuss. Balikan natin yung, ito ang, nga pala, tumatag kuya. Nabanggit ko na to na-discuss na natin to. Nung nag-suggest si na-play na ba natin ang video? Hindi pa. O sige, mamaya na. Mamaya na lang yan. Pero again ito yung patikim natin, Ito ang listahan ng mga pangalan. I-discuss sa susunod na discussion ng mga senador na wala doon kanina. Kung nandun tong mga to, baka may nag-oppose si Senator Jinggoy Baka may kumontra, ba't may pakukulong si Jojo Morales? Sana may kumontra, kaso mo wala So nagtagumpay ang Jinggoy. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.